Magandang araw mga banateros. Angel Locsin umamin. Naku po, ano kaya ang inamin ni Angel Locsin? Naku po, alam mo sa kanyang latest na pabebe. Hindi ko alam kung pabebe, kulang sa aruga eh. Pabebe na post. Kulang sa aruga na post. At bibigay ng kanyang saloobin dito kay Senator Robin Padilla. Abay, para kang jowa. Para kang jowa na bakit di mo ako pinagtanggol? Sino ka ba? Para ipagtanggol. Jowa ka? Jowa? Meron ba kayo relasyon? Yung asawa mo magtanggol sa'yo, bakit si Robin? Pambira ka, oo. Ewan ko ba dito? Ano ba yung payag na yan, Banat Bay? Hindi ko rin kasi maintindihan eh. Noong unang basa ko dito, nabuhisit kagad ako. Kasi, ano yung dinidemand mo? Sino ka para mag-demand na ipagtanggol ka? Una-una sasabihin na iba. Baka naman kasi dahil siya ay public servant, si Binoy o si Senator Padilla, kaya dapat siyang ipagtanggol. Abay, hindi ho trabaho ng isang senador ang magtanggol sa kaibigan niya. Agoy! Sa pagkahuling alam ko sa ating konstitusyon, ang senador ay ang trabaho niya ay gumawa ng batas. At hindi ipagtanggol ang kaibigan niya kung ito'y in trouble. Importante ka, VIP? VIP ka, Day? Bakit kayo pagtatanggol? Ano meron sa'yo? Bakit kayo pagtatanggol? Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Bago tayo magpatuloy, syempre, bago natin i-discuss siya maya, marami tayo i-discuss ngayong araw na ito na mahalaga at importante. Mahalaga na, importante pa na mga bagay. Ay bago natin i-discuss yan, dapat kayo po ay mag-like at subscribe. Alam niyo ho ba yun? Ha? Importante kasi paano gaganahan si Banat Bay? Ang dami nagsasabi dyan. Ako, marami lumalapit sa akin. Oh, Banat Bay, ano pinanonood kita. Alam mo, minsan tinatanong ko, ginugulat ko, sabi ko, anong latest topic ko? Alam nila yung latest topic ko. Oh, subscriber ka? Tingnan ko nga YouTube mo. Pagtingin natin, mga banateros, hindi nakasubscribe. Bakit gayon? Di ba? Bumabati, ngunit hindi nakasubscribe. Bakit gayon? Anong meron? Dapat po kayo mag-subscribe. Paano naman gaganahan si Banat Bay kung kayo ay hindi nakasubscribe? Mag-subscribe na po kayo. Madaling-madali lang po yan. Alam nyo po ba? Ito 50.4% ng nanonood ay subscriber. 50.4. As in 4, P-O-R. At ang hindi nakasubscribe, 49.5%. Ibig sabihin, halos patas lang. 0.5 lang. 0.5 lang ang lamang nung nakasubscribe. Bakit gayon? Yung kalahati sa inyo, hindi nakasubscribe. Bakit gayon? Mag-subscribe naman po kayo para naman ganahan si Banat Bay video-video. Kasi siyempre na pag tayo nagbabasa at sinasabing, Banat Bay, inaantay namin yung upload mo, yung kami po'y subscribe. Ginaganahan ako na mag-upload. Kaya kung gusto nyo na nag-upload si Banat Bay, utusan ninyo yung mga, kuwari, hindi nyo masyadong kabisado kung papaano kasi marami sa ating mga kababayan, hindi naman techie. Utusan ninyo yung mga apo ninyo, mga anak nyo. Sabihin ninyo, Hoy! I-subscribe mo ako o wala kang baon sa paaralan. Pag hindi mo ako sinubscribe, di kita pagluluto ng hotdog at itlog. Utusan ninyo yung mga apo at anak ninyo. Para importante na mapanood nila itong video natin. Dahil, alam mo ako po'y galing kaganina sa Vox Populi. Tayo po ay nag-taping ng Vox Populi. Iba-iba ho araw kasi ang taping ng Vox Populi. Depende po sa availability ng mga guests. Kasi yan ang naging problema namin, yung availability ng mga guests. So kami po ang nag-a-adjust sa mga guests. Hindi po kami nagdi-demand ko tulad ni Angel Locsin
na demanding sa kaibigan. Kami po ang nag-a-adjust sa mga guests. Pag kung kailan sila available, dun kami pupunta at i-interviewin namin ang mga guests namin. At alam mo, ang tindi ng aming interview kaganina. Panoorin nyo, abangan nyo kay Lito Banayaw. As in, ibang perspektibo ang pinag-usapan namin tungkol sa nangyayaring impeachment. Yung tinatawag na Operation Impeachment Distraction. Yan po ang pinag-usapan namin kaganina. At maraming issue ang natalakay. As in malaman. Hindi lamang po ito tungkol sa mga sablay na witness na mga prosecution, pero mga bagay na hindi na nadidiscuss. Dahil nga naman sa tindi ng impeachment trial na yan. Imagine ninyo sabi ni Lacson, ang laki ng ginagastos, milyon-milyon ng ginastos ni Cayetano nung hindi daw kakaroon ng plenaryo o hearing o whatsoever. Ang laki daw per day. Ngayon, imagine niyo yung gastos ng gobyerno per day. Mas malaki po ang gastos ngayon kasi may mga catering pa po yan sa mga guests. Mas malaki po ang gastos ngayon sa impeachment na wala namang saysay. Na supposedly, sabi nila, marami silang pasabog. Sila lang ang sumasabog Sabog-sabog ang witness nila Marami kayong pasabog. Sabog-sabog naman ang mga witness ninyo. Walang kwenta ang mga witness ninyo. Oo, walang kwenta, parang si Auntie Claire. Ang mga statement parang si Auntie Claire. Hindi pa makatingin, pirming nakaganyan. Ano yung tatago? Anak ka ng wete. Sabagkat, pag ikaw nga naman na may kaso, talagang magtatago ka. Grabe pala yung kaso niya, Na-discuss din yan ni Lito Banayaw, kaya panoorin nyo. I-upload ko yan dito sa aking channel dahil napakaganda po nung segment na yan kay Lito Banayaw. Ang dami niyang revelasyon. Mga binuking niya doon sa interview na yan ng ginawa ng Banatbay. Ay, ng Banateros. Banatbay tuloy. Ano na siya? Grupo na yung Banatbay. Hindi, joke lang. Mga Banateros. So, ito, unahin natin ito mga kababayan, tong hirit ng isang babaeng kulang sa aruga. May asawa ba ito si Angel Locsin? Di ba mabait to dapat? Dati kasi yung imain nito mabait. Bakit naging ganito na to? Kasi wala ng project. Ganun ba yun? Pag wala ng project, kailangan mag-ingay? Wala na kasing project ito Ano sa tingin ninyo? Bakit siya nag-iingay? Sige, basahin natin yung kanyang statement. Dito tila may pag-amin siya na hindi na di-discuss ng ibang mga vlogger pero tila may pag-amin siya dito. Eto, basa, sabi ni Angel Locsin. Nung mga panahong magkasama tayo, nako po, patay tayo dyan. Mariel, nako, pasensya na may nagbubuking. Madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Anong ginawa ni Robin? Nag-armas siya at ipaglaban ang bayan. Sa madaling salita, naging NPA. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Naku po. Mariel, ano to? Mariel, mukhang ikaw ang pinatatamaan nito yung mga bagay na hindi mo na sinasabi kung ayaw mong awayin ka ng present. Bastos din ito no? Bastos Paalala kaya ni Robin yung mga ginawa mo nung ex nyo, yung hindi mo asawa ngayon? Di ba? Halimbawa lang Halimbawa, wala naman ako sinabing totoong nangyari to. Naalala mo ba nung nagsama kayo nung ex mo sa kotse at meron kayong himalang ginawa? Halimbawa lang. Ito hindi totoo Again ang ulitin ko, walang malis dito. Hindi ho ito totoo. Halimbawa lang, sinabi ni Robin yun sa isang taong babae na may ex. May ex siya na lalaki. Siyempre, alam naman. Pwede rin naman tomboy. May ex kang lalaki. Ngayon may asawa ka na. Biglang sasabihin sa'yo, alam mo ba? Naalala mo ba? Nung kayo, nung ex mo, nagchuchuk-tsakan kayo dyan sa loob ng sasakyan, umuuga-uga pa yung sasakyan?
Eto, halimbawa hindi ho totoong nangyari yan. Halimbawa lang. Oh. Gagawin mo pa ba yun? Sasabihin mo pa ba in public yun? Alam mo nang may asawa yung tao ngayon? Anong klaseng ugali meron ka, Angel Locsin? Sabi nga ng mga Gen Z ngayon, marami tayong mga kaibigan Gen Z. Sabi nga ng mga Gen Z ngayon, okay lang na maging gago o di kaya ay maging irresponsable yung mga jowa nila, basta wag lang pag-uusapan tungkol sa ex, gulo yan. Pag pinag-uusapan ng tungkol sa ex, gulo yan. Mabanggit lang ang letrang X, gulo na. Kahit nga hindi mabanggit yung pangalan basta mabanggit lang yung letrang X, gulo na yan. No yan, alam mo ba, Angel Locsin? Tapos babanggitin mo pa dito na alam mo na may asawa yung tao na yun. Naku po. Sa statement mo na to, paragraph 2, section 1, article 3. Naging batas yun. Sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa ako makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko, at least honest ka ngayon, kuya. Pag-amin ba to? Hindi ako nagtatanong nga, inaamin mo ba na natutuwa kang komunista si Robin? Ano ibig sabihin? Komunista ka rin? Hindi ako nagtatanong lang ako ha. This is an honest and curious question. Kasi, nung narinig ko yon na inamin ni Robin na komunista siya, gusto ko siyang i-text Gusto ko siyang, bakit ka komunista? Labo mo naman, idol. Hindi, gusto ko siyang i-text ng ganun Hanggang ngayon, komunista ka pa? Hindi kita susuporta kung komunista ka ngayon. Maaring ganun Mabibuisit ka kasi hindi ako komunista. Buisit ako sa komunista. Buisit ako sa utak ng mga komunista. Kaya, nung narinig ko yung kay Robin, hindi ako natuwa. Kasi galit ako sa komunista. Hindi ko natutuwa sa kanilang ideolohiya. Pero, ngunit datapwat subalit dito sa iyong statement, caption, bakit ka natuwa? Di ba? Sa statement mo na to, sabi ni Angel Locsin, kahit papaano, natuwa. Natuwa o nalungkot? Natuwa. O sakto lang, natuwa. Natuwa akong makita uli yung dating Robin Padilla. Ano ba yung dating Robin Padilla at ano yung statement na yun? Na komunista si Robin. Ba't ka natuwa? Huli ka doon, pero di kulong. Huli, pero hindi kulong. Si Angel Locsin, yari na. Ito ba'y pag-amin mo na ikaw ay dati ring komunista? Ako'y nagtatanong lang, Angel Locsin. Nagtatanong lang ako. Bakit ka natuwa nung umamin si Robin Padilla? Meron ba kayong usapan nun na pareho kayong komunista nun? O baka ngayon, hanggang ngayon, komunista ka pa rin? Nagtatanong ako hindi kita nire-red tag. Magkaiba yun. Ayan ka na naman sa red tagging mo. Gagawin nyo pang batas yan. Kayo, isipin nyo to sila ang nagbibigay ng statement at pahayag na tila sila ay sumusuporta, natutuwa sa pagiging komunista, tapos magagalit sila pag tinanong sila at binanggit na komunista sila. Ako hindi ko binabanggit. Wala akong kaalaman tungkol sa'yo kung komunista ka ba, NPA ka ba. Basta ang bali-balita umakyat ka daw doon sa bundok with, alam mo na yung typical reasoning ng mga makakaliwa na kesyo exploration, helping the IPs. Yan yung mga nila palusot nila Sabi ko nga sa inyo someone has tried to recruit me and Mocha to go up in the mountain. At ang dahilan pa nga nila, kasi alam nilang Duterte supporter kami. Huwag kayong mag-alala.
Gusto lang kayong ma-meet ng mga NPA to Sa anniversary, gusto daw pinapatawag kayo, gusto kayong i-meet. Akyat tayo sa bundok. Sa diyan sa Davao City. Malapit sa Davao City. Akyat daw, i-meet yung mga NPA. At ito daw, exploration kuno-kuno lang. Alam mo, buti nagtanong-tanong ako May kilala kasi tayo mga intelligence officer noong time na yon. Tinanong-tanong ko kung ano yun. Ang sabi, nako, na-pinpoint na kayo, nire-recruit na kayo. At pagdating nyo doon, na mapipilitan na kayo sumanib sa mga NPA. No choice na kayo. Baka pasumpain na kayo doon. Sabi ko, wag ka mag-alala, sir. General. Hindi po ako gumigising ng umaga kaya hindi nila ako mapipilit doon. Ganun ba? Okay. Sige, tamad ka pala. Oo naman. Pag-aakyati mo ako ng bundok, okay ka lang? Umakyat nga ng hagda namin, di ko ginagawa. Isang floor lang. Biro lang. Pangatlo. Third paragraph. Pasensya na sa paubo-ubo natin. Alam ko naman may ubo rin kayo. Sabayan nyo na lang ako. Pag umubo ako, doon na rin kayo umubo. Alam ko may sakit din kayo Huwag na kayo magpalusot. Pare-pareho tayo may sakit. Malala ang sakit ngayon Hindi lang pinapansin. Pero malala ang sakit-sakit ngayon. Kaya nyo na. Okay? Ito. Ituloy pa natin. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-retag ako? Kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag, naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Alam mo, ladies and gentlemen, people in the house, Sa totoo lang po, yung mga ganitong banat. Banat ito ng mga babaeng kulang sa aruga. Nasaan ka nung nire-red tag ako? Nasaan ka nung mga panahong malungkot ako? Nasaan ka nung panahong bigo ako sa pag-ibig? Di ba tayo magkaibigan? At katabi mo pa yung nangalunya at nanloko sa akin. Napa-research tuloy ako Magjowa ba dati to si Robin at saka si Angel Locsin? Buti naghiwalay kayo. Kung kayo magjowa dati. Hindi kasi okay si Mariel Si Mariel, hanga ako dyan I mean, si Mariel sikat. Maganda. Diba? Press na press yung itsura niya. Pero at the same time, humble, tumutulong sa asawa, nag-buy and sell. Hindi ako si Mariel Ako yung sikat. Hindi na ako magti-TikTok, buy and sell. Hindi, matyaga, masipag. At kahit tumatanda, parang hindi tumatanda. Si Angel Locsin, hindi lang tumanda. Buti talaga. Hindi ako sure kung naging sila Pero kung naging sila, buti na lang naghiwalay kayo. Mahirap yung ganitong jowa. Yung kulang sa aruga. Yan ang ayoko kaya ako di ako nagjojowa Ayoko yung paalaga. Alam mo yung paalaga? Ayoko talaga nun. I mean, marami na nga akong problema sa buhay. Gusto mo pandagdagan at gusto mo intindihin ko yung problema mo. Diba? Ang dami ko ng problema. Ang dami ng problema sa buhay na to. Gusto mo intindihin ko yung problema mo? Bakit? Sino ka? Ex ba kita? Joe ba kita? Di ba may asawa ka na? Ba't di yung asawa mo mag-aruga sa'yo? Ba't di yung asawa mo magtanggol sa'yo? Bakit ako? Kung ako si Robin, ginanong ko to Sa totoo lang. Kung ako si Robin, binanatan ko to ng ganito bakit ako? Asawa ba kita? Kapatid ba kita? Pero mabuti na lang, si Robin Padilla ay napaka-gentleman yan. Alam mo naman si Robin Padilla
Yan ang gentleman of the gentleman. Talagang pagdating sa pagiging gentleman yan, kung si Tatay Digong gentleman, mas gentleman nito si Robin Padilla. Mga diskarte nito. Malupitan, di ba? Ito yung, ano man tawag doon? Yung maginoo, pero hindi bastos. Meron kasi maginoo, pero bastos. Ito yung maginoo at hindi bastos. Di ba? Yan si Robin Padilla. Pero itong pinakamatinding banat ni Angel Locsin dito na wow talaga. Paragraph 4. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Ginamit mo pa yung relihiyong Muslim. Pero bakit parang mas ipaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talagang siya ang appointed son of God? Bastos din eh. Bastos din eh. Ito ang pinakabastos talaga sa sinabi ni Angel Locsin. Alam mo bakit bastos ito? Para bagang sinasabi mo o ginagamit mo yung salitang Pastor Kibuloy o si Kibuloy, ginagamit mo na as if masama yun. Parang sinasabi mo, mas sinuportahan mo pa yung kasamaan kaysa sa pagiging Muslim mo. Yun yung una eh. Derogatory word o definition ang inilagay mo sa pangalang Kibuloy. Mali yun. Bakit? Magbasa ka ng batas. Our Constitution says, unless proven guilty, that person is innocent. So you cannot use that as a derogatory word. At para bagang sinasabi mo, masamang tao ka kasi mas sinuportahan mo si Kibuloy. Ano ngayon? Ano ngayon kung kinuportahan niya si Kibuloy? Masama? Sa pananaw mo. Pero hindi sa pananaw ng batas. Kaya yung pagsasalita mong wag mag-red tag, ikaw, hindi ka nga nagre-red tag, pero nag-judge ka ng tao. According to your definition, not the definition of our Constitution. What kind of person you are? Stupid or boba? Mamili ka. Una yun. Pangalawa, sinabi mo pa to. Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Alam mo, kami po, you all know that, na kami ay nasa SMNI at alam naman natin, ang pinuno ng SMNI ay sila pastor. Alam mo yan. But it doesn't mean we believe what they believe. And they never, ever force us to believe on what they believe. Doon nga ako humanga sa kanila eh. Honestly, yun ang number 1 na kinahangaan ko sa kanila. They never even say na, oy, mag-join kayo sa amin ha, magpabautismo na kayo. Walang ganun. Or, kikilingan namin kayo. Walang ganun. Alam nyo kung sino kaming mga banateros? Alam nyo yung mga bunganga namin? Ang restriction lang, syempre, pag sa SMNI, huwag kami magmumura, huwag kami bastos. Kasi television yung cable pa rin, lumalabas pa rin sila sa cable eh. So, hindi pa rin pwede yung mga ganun. Pero never nila kami sinabihan, oy, mag-join ka, oy, maniwala ka na si pastor ay appointed son of God. Wala silang ganun. It doesn't mean you support the person, you believe on his belief. So, ibig bang sabihin, tayong mga Kristiyano should not support Robin Padilla because we do not believe on Muhammad? That's the most stupid argument na meron ka. Angel Locsin, makinig ka. You are the most stupid person pagdating sa ganitong logic. Imaginein mo yon. So, okay, let's be honest and be frank. I'm not a Muslim. I'm a Christian. So, ibig bang sabihin, since I do not believe on Prophet Muhammad,
Ibig sabihin, I will not support Robin Padilla. If I support Robin Padilla, I already believe that Prophet Muhammad is the, kung ano man ang turing nila, kay, hindi ko kasi alam hindi ko kabisado, so I don't wanna quote. Pero ibig bang sabihin, gano'n na? Si Marcoleta, iba ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo sa Christian. Magkaiba. As far as I know, correct me if I'm wrong si Jesus ay hindi Panginoon sa kanila o walang godly nature. As far as I know, I do not know, pagpasensya nyo na sa INC kung mali ako Pero yun ang, ibig bang sabihin nun, dahil doon I am betraying my Lord Jesus Christ, na whom I believe as Lord and personal Savior and as a divine person? Dahil naniwala ako kay Marcoleta na iba ang kanyang paniniwala pagdating sa Panginoong Hesus? Is that what you mean? That's the most stupid argument that you would ever have. English yun, ibig sabihin galit na ako. Malabo Kaya, ang sama kasi ng tingin mo kay pastor. Kaya pinapatong mo yan. Pinagtatawanan ninyo kung sabihin niyang appointed son of God siya. Kanya-kanya tayong paniniwala. Hindi ko pinakikialaman kung naniniwala ka sa mga NPA. Naniniwala ka ba? Ako nagtatanong lang Hindi ko pakikialaman kung naniniwala ka kay Joma Sison. Nagtatanong lang ako Kung hahawa ka ng armas, yun. Pakikialaman kita, babanatan kita. Pero kung naniniwala ka lang sa ideolohiya nila at hindi mo naman ina-apply sa buhay mo upang makasira ng kapwa mo, wala akong problema doon. Paniniwala mo yan Kung sakasakaling gumawa ka na mas maganda para sa bayan at makakatulong sa ating mamamayan, abay biboboto pa kita. Hindi ko tatanong, ang paniniwala niyan, naniniwala yan kay Joma Sison. Kasi remember, si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi niya noon Malapit sila ni Joma Sison, may mga pinaniniwalaan siya. But it doesn't mean na masamang tao na siya kaagad. Which is for me, masamang tao si Joma. Pero hindi ko sinasabing masamang tao na kaagad si Duterte kasi as long as yung mga ginagawa niya would benefit our country. Which it did nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero labas na yung paniniwala niya para sa akin. So kung sino man ang politiko dyan na may paniniwala, kahit kaninong paniniwala, as long as hindi kay Satanas at hindi sa demonyo, bakit ko hindi susuportahan? Parang ang dating dito, masamang tao si pastor, tapos masama yung ginagawa ni Robin. At para mong sinasabi na mas naniniwala pa, mas matapang pa ang boses kesa sa mga Muslim. Wow! Ayos ka lang? Hindi ayos ka lang, sa totoo lang. Kita mo yung mga, hindi ko alam, bulag ka ba? Naka-follow ka ba kay Robin? Tingnan mo nga yung mga post ni Robin, madalas sa Mindanao, sinusuportahan, tinutulungan niya mga Muslim doon. Kaliwat kanan ang pinupuntahan niya. I mean, I'm not promoting Islam, I'm not. Or degrading Islam, I'm not. I mean, mas matindi nga yung kanyang ginagawa. Even, di ba, pinupuna, may isang tarantadong diary dyan na si Robin Padilla lumalabas every ganito at nagtatagal ng ganyan. Kaya nga sinabi ni Senator Robin, kaya ako lumalabas kasi nalalalangin ako. Kasi part yun ng paniniwala namin na kailangan manalangin. Alam naman, lumuhod ako doon sa tama nga naman. Wala akong magagawa, paniniwala niya yun Kailangan niyang gawin yun. I do not believe that. But, he has to do it. Kasi it's part of his belief. So pag sinuportahan ko po ba si Robin, pinopromote ko na ang Islam? Hindi ko alam kung bobo ka, tanga ka, o makitid lang talaga isip mo, Angel Locsin. Nagtatanong lang ako Kasi parang matalino ka naman.
na babae. Kasi dami mong opinion sa buhay. Pero para ganituhin yung logic mo, ang labo eh. Ang labo talaga. So, dapat ba ang iboto lang natin ng iboto natin yung kapareho natin ng paniniwala? Ang susuportahan lang natin yung pareho lang natin ng paniniwala? Yung ba sinasabi mo? Ay paano kung naniniwala ka kay Joma? So ang kailangan lang namin iboto yung mga naniniwala kay Joma? Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala. Paragraph 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakababasa ako ng stand mo pagdating sa China. Wow! Hindi itong Robin Padilla nakilala at hinangaan ko. Alam mo ba na isa si Robin sa mga nangunang pumunta doon? Hindi lang siya katulad ni Ontiveros at ng mga lintik na akbayan na yan na kailangan may marching band pag pumunta doon. Isa si Robin sa mga naunang pumunta doon. Dala-dala ang flag ng Pilipinas. Hindi mo ba alam yon? Taga ka ba talaga? Hindi ka ba marunong mag-research? I-google mo, putya, dati nga Google lang, ngayon may ChatGPT na, di yung pa ginagawa. Libre na, may bayad pala yung ChatGPT. Yung Google, wala. I-ChatGPT mo naman. Isa sa mga naunang pumunta doon. Hindi maingay na katulad ni Ontiveros na kailangan may marching band. I mean, bakit? Bitter ka? Alam mo yung, ito yung opinion ko lang. Hindi ito ang katotohanan. Ito yung opinion ko lang. This is not a fact. Para tuloy na isip ko, parang may pass sila ni Robin, ano? Parang yung tampo niya, parang hindi siya naka-get over. Yung mga babae hindi nakapag-get over sa ex. Lahat talaga gagawin para sirain yung tao, yung ex niya. Maaaring gawin, siraan sa mga taong nasa paligid, siraan sa mga kaibigan, siraan sa present niya. Parang ganun ang dating ni Angel Locsin eh. Hindi pa pala last paragraph to. Kahit paano, alam kong halos pareho tayo ng landas na dinaanan. Parang pag-amin talaga na meron silang pinagsamahan noong panahon na komunista at umakyat ng bundok si Robin, ano? Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at napasaya ng mga tao. Ang utang na, yun daw yung ang utang na loob natin ay ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Alam mo, Angel Locsin, ikaw ang kailangan gumising sa ako may mensahe sa'yo. Kung ang mensahe mo kay Robin Padilla is tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Ako meron ako mensahe sa'yo. Tama na ate, gising na. Move on ka na. Hindi porket nawala ang ABS-CBN noon. Hindi porket ayoko na sabihin, baka sabihin na naman pagpuna sa katawan ng tao at kababaihan. Ayaw na ayaw pa naman ng kababaihan niya. Yung pinupuna yung laki nila, ayaw nila yan eh. Yung hindi, totoo, alam mo, wag niyong gagawin yan sa mga asawa at jowa niyo ha. Laging dapat lalo na pag nanganak. Ito, payo ko lang sa mga kalalakihan niya. Pag nanganak ang asawa ninyo, wag niyo sasabihin, tumaba ka. Naku po, patay tayo dyan. Wag niyo sasabihin yan. Naku po, mawiwindang yan. Talaga madidepress yan. Ang sabihin niyo kagad, uy, ang sexy mo pa rin. Ganon, kahit hindi totoo. Para ganahang mag-exercise uli. Uy, lalo kang gumanda nung nanganak ka kasi usually pumapangit pag nanganak eh. Hindi lahat hindi lahat. Meron namang gumaganda. Banat ba? Sama na ugali mo. Hindi, ito,
Alam mo, ito, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, ito, kwento ko lang sa inyo. Alam mo naman si Banat Bay, talagang hindi nagsisinungaling yan. Ito'y usapang mga panglalaki lang na hindi nyo naririnig. Sasabihin ko sa inyo kasi takot yung mga asawa nyo sabihin sa inyo. Totoo yan. Again hindi ako ito kasi una-una wala akong asawa, wala akong jowa, wala akong anak. Yan for the record. So, wala akong karanasan dyan. Okay? Pero ito ang laging nasa isip ng kalalakihan na hindi nyo alam dahil ginagago lang kayo ng mga asawa nyo minsan. Pero unang kagad nasa isip ng mga asawa nyo, pag nanganak, nagiging losyang na. Tumataba. Nagiging losyang na. Kaya kayo mga kababaihan, dapat pag kayo nanganak, doble effort. Hindi ko sinasabing yun lang ang basihan ng pag-ibigan nyo. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, syempre, di ba? Kasama yun. Alam naman, gusto nyo yung asawa nyo, maging lumba-lumba rin yung lalaki. Syempre, gusto nyo as much as possible. Kaya nga nyo pinapatulan minsan yung mga driver Hindi naman lahat din. Lalo na baka binata yung mga driver. Kaya nyo pinapatulan din yan kasi yung asawa ninyo lumobo na Puro beer na yung laman ng tiyan Real talk lang mga kababayan Sama na ugali. Huwag niyong papanood nyo to sa mga asawa ninyo. Ba't ba tayo napunta doon? Kasi si Angel Locsin ang kulit Hindi to tungkol kay Angel Locsin Hindi ko kasi alam kung ano itsura ni Angel Locsin ngayon Hindi ko talaga alam. Hindi ko tinitingnan. Ayaw kong tignan. Baka mabuisit lang ako. So hindi siya ang pinatutukuyan ko nito. Linawin ko lang. Hindi ko alam kung tumaba siya o hindi ko alam. Kaya hindi siya ang pinatutukuyan ko dito. Ito'y side opinion ko lang sa mga, para malaman lang ng mga kababaihan kasi ayaw sabihin sa inyo ito ng asawa nyo. At least magising kayo sa katotohanan. Banat ba, sakit mo naman magsalita? Alam mo, minsan, ang gamot, masakit yan. Pero gamot yan, nakakagaling. Di ba? Halimbawa, ikaw ay tuturukan kasi may sakit ka. Masakit yan. Makirit yan. Mga ganun-ganun yan. Pero gagaling ka dyan. Halimbawa, yung mga mukha nyo, pagka tinadtad na yan ng botox, masakit yun kasi haba na needle nun, di ba? Pero, masakit yun, pero gagaling itsura mo, gaganda itsura mo. Hayop ka. Anyway, tapos na tayo dyan kay Angel Locsin. Angel Locsin, ang payo ko lang sa'yo, tama na, gising na, mag-move on ka na sa buhay. Okay? May asawa ka na, may asawa na rin si Robin. Intindihin mo na lang yung pamilya mo at kung magpapaaruga ka man sa asawa mo at sa pamilya mo, wag kay Robin. Ilayo mo siya sa akin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
sa harap ng kamera. Walang halong